Nananahimik ka at maayos mong ginagampanan ang trabaho mo. Inaasahan mo ang isang promosyon pero hindi mo alam na isiniset up ka na pala para sa pagbagsak mo. Malalaman mo na lang na masasangkot ka sa pakikipaglaban sa pulutong ng mga aswang na buswak sa inaakala mong tahimik at liblib na baryo. Ganito po ang nangyari sa akin, Sir Blair. Isang napakahirap na sitwasyon at maraming hindi inaasahang pasikot-sikot. Dati po akong isang SAF commando. Kung paano po ako napadpad sa baryo ng Lagayas sa Tipo-Tipo, Basilan. Napaharap sa pulutong ng mababangis na mga buswak at kung paano ko sila natalo ay hayaan po ninyong ilahad ko sa inyo. Morden po pala ang pangalan ko, Sir Blair. At ito ang aking kwento. The Voice Addict. Ngayon, tignan natin kung saan kita'y pinatapon, Morden. Dito nababagay ang mga tulad mong masyadong mapaghangad sa posisyon na sa akin lamang nararapat. Aagawin mo pa talaga sa akin ang pagiging tenyente ko? Ha? Walang nagtatangkang umagaw sa posisyon ko ang nagtatagumpay. Yan ang ikakabit mo sa kukote mo. Kaya heto ka ngayon. Magiging isang ex-SAF commando ka na lang. At hindi ka na makakabalik pa sa posisyon mo. Dahil dito ka na mabubulok sa liblib na baryong ito. Hayop ka, tenyente. Napakasama mo. Pakawalan mo ko rito. Lumabang ka ng patas. Malinis at maganda ang record ko sa serbisyo. Kaya karapat dapat lang ako ma-promote sa posisyon. Hindi ka paris mo na may lihim palang kasamaan ng pagkatao. Makasarili ka. Suwapang sa kapangyarihan. At hindi dapat binibigyan ng posisyon ang isang taong katulad mo. Ganun ha? Pues, etong sa'yo! Sunod-sunod akong binigwasan ni Tenyente. Nakagapos ang mga kamay at paa ko habang ako ay nakaluhod. Wala akong kalaban-laban noon. Hindi ko alam kung nasaan kami. Tinakluban nila ng sako ang ulo ko. Ang sigurado ko lang ay nakasakay ako sa isang sasakyan. Palagay ko ay service car mismo ni Tenyente yun. Matagal at malayo rin ang ibiniyahe namin. Hindi ko alam kung nasa ang liblib na baryo na kami. Basta, tahimik ang kapaligiran. Ang naririnig ko lamang ay ang huni ng ilang ibon at mga kaluskos ng hinahanging mga sanga ng puno. Sama mo talaga, Tenyente. Talagan mo ako at magtuos tayo. Lalaki sa lalaki. Huwag kang duwag. Anong akala mo sa akin? Malaking tanga? Hindi ko ba alam ang kalakasan mo? Gamitin mo ang utak mo, Morden, para makasurvive sa mundo. Kailangan mo maging tuso. At doon ako magaling. Palagay mo, ha? Magagawa ko to sa'yo nang walang kahirap-hirap kung di ako tuso? Ang katusuwang ginagamit sa maliit kasamaan ay may hangganan. May balik na mas masahol pa ang ginawa mong to sa akin. Tandaan mo, Tenyente. Walang kasamaan na nagtatagumpay hanggang huli. Tumahimik ka! Dahil pa sinasabi, kahit tagal ko na ginagawa to at hanggang ngayon ay hindi pa ako nabibigo. Kaya paano mangyayari sinasabi mo? Kasabihan lang yan ng mga taong talunan na katulad mo. Saka kung umaasa ka na balang araw, ay masasaksiyan mo ang sinasabi mong balik sa akin. Huwag ka nang umasa. Alam mo kung bakit? Dahil sa baryong to, tinitiyak ko sa iyong hindi ka na makakasurvive. Dadasin mo ang regalo ko sa iyong mas masahol pa sa isang masamang bangungot. Hindi ako matatakoting tao, Sir Blair. Pero nang sandaling yun,
ay medyo kinilabutan ako sa mga sinabi ni Tiniente. Batid kong may masamang mangyayari. Sa liblib daw na baryong pinagdalhan sa akin. Naglaro sa isip ko ang iba't ibang espekulasyon at mga senaryo. At doon pa lang ay inihanda ko na ang isip at kalooban ko. Ipinasya ko ring manahimik na lang at baka kung ano pa ang maisipang gawin sa akin ni Tiniente at ng mga tauhan nito. Hindi ako makapapayag na bigla-bigla na lang nila akong bawian ng buhay. Pero kapag nakahanap ako ng pagkakataon, ay kailangan ko na magiganti. Oh, ano yan? Ha? Bakit bigla ka natahimik dyan? Angasan mo pa ako! Mag-angas ka pa! Oo na, Tiniente, panalo ka na. Sayong-sayo na ang posisyon mo. Ako na ang talunan. O ano, masaya ka na? Yan! Very good! Ganyan sana nung una pa lang. Nakontento ka na lang sana sa pagiging sarhento mo. Ang kaso huli na eh. Narito ka na sa puntong hindi na maibabalik pa sa dati. Tiniente, baka naman pwede pa nating mapag-usapan to. Nakikiusap ako. Atin-atin lang to, hindi to makakalabas. Hindi ko ipagsasabi kahit kanino. Hindi ko na rin tatangkay pang bumalik sa pagkakomando ko. Mamumuhay na lang ako ng tahimik na tulad ng isang ordinaryong mga tao. Pakiusap, Tiniente. Okay. Madali lang naman akong kausap eh. O siya mga kasama, ibaba nyo na ang basurang pids na ito. Sugatan nyo rin para umalingasaw ang malansang ng dugo at para maamoy kagad siya ng mga dapat makaamoy sa kanya. Pagkatapos, ay bilisan nyo sumakay at aalis din tayo dito kagad. Dali nyo! Hindi tayo pwedeng maabutan dito ng dilim. Tiniente, sandali! Tiniente, pakiusap! Huwag yung gawin sa akin to! Huwag niyo akong iwan dito, Tiniente! 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 At tuluyan na nga akong marahas na ibinaba ng mga kasamahan ni Tiniente. Sa kada pagpupumiglas ko at pagtatangkang pumalag ay sunod-sunod na tadyak at sapak ang natatamo ko mula sa mga tauhan niya. Maawa kayo sa akin, mga kabaro! Bakit nyo ginagawa sa akin to? Pakawalan niyo ako! Tiniente Gordon! Tiniente, nakikiusap ako sa'yo! Tiniente! Pagkabagsak sa akin sa mabatong lupa ay hindi pa nakontento ang mga kasamahan ni Tiniente. Naramdaman ko pa ang sunod-sunod na mga hiwa ng kung anong matalas na bagay sa kung saan-saang parte ng katawan ko. Sa mga braso, sa mga hita, sa dibdib at sa likuran ko. Makaraan ay may kung ano pa silang ipiniga sa mga sugat ko. Dahilan para makaramdam ako ng sobrang hapdi. At talagang napasigaw ako. Ah! Mag-ahayop kayo! Anong ginawa niyo sa mga sugat ko? Ah! Ah! At bago tuluyang umandar ang kanilang sasakyan, ay narinig ko pa ang huling sinabi ni Tiniente kasabay ng malutong na tawanan ng mga kasamahan nito. Pwe! Basura! Ngayon, tignan natin kung matatakasan mo pa ang sitwasyon mo. Isang pista ang mangyayari dito maya-maya. Kawawang Morden. Paalam, buddy. Pwe! Tiniente! Tiniente, huwag niyo akong iwan! Pakawalan niyo ako dito! Tiniente! Tiniente! Ngunit tuluyan ng humarurot ang sasakyan. Naiwan ako na hindi alam kung ano ang gagawin. Ni hindi man lang inalis ang sako na nakatalukbong sa ulo ko. Maging ang mga gapos ko sa kamay at paa ay hindi rin kinalag. Nagmistula akong uod na pakiwal-kiwal. Hindi ko alam kung paano ko matatakasan ang sitwasyon ko.
Hanggang sa maisipan kong sumigaw at humingi ng tulong. Baka sakaling may tao sa paligid ang makarinig sa akin. Tulong! Tulong! Tulungan niyo ako! May tao ba riyan? Saklolo! Matapos ay saglit akong tumigil at nakiramdam. Hanggang sa walang ano-ano ay nakarinig ako ng mabilis na mga kaluskos. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman nang mapagtanto kong papalapit ang mga ito sa akin. Kasunod nito ay mga bulungang unti-unting lumilinaw. 2 tao ang papalapit. Isang matanda at isang bata. Bilisan mo, Orlan. Kalagan mo siya kagad. Dali. Ako na ang bahalang magbantay sa paligid. Dali na. Habang hindi pa nagsisimulang lumatag ang dilim. Grabe, Lola. Duguan po siya. Mukhang mabilis tayong masusundan nito ng mga buswak. Delikado po tayo. Kaya nga bilisan mo habang may oras pa. Daraan tayo sa sapa para mahugasan ang mga sugat niya. Una nilang tinanggal ang sako na nakatalukbong sa ulo ko. Tumambad sa akin ang itsura ng maglola. Medyo nagulat pa nga ako. Pareho silang nababalot ng mga baging na may mga dahon-dahon pa. Para silang mga taong baging. Sino kayo? Bakit ganyan ang mga itsura niyo? Mga katutubo po ba kayo rito? Saka, nasan po ba ako? Anong lugar po ito? Saka ka na magtanong, iho. Kailangan madala ka muna namin sa ligtas na lugar. Iuuwi ka muna namin sa bahay. Delikado ang pakalat-kalat dito sa lugar na ito na pinamumugaran ng mga buswak. Buswak? Ano pong buswak? Saka na kita sasagutin. Kailangan muna nating magmadali. Tsak na naaawi na nila kayo ng dugo mo. At kagad ka nila pupuntahan dito, sigurado yon. Pasalamat ka na lamang at namataan namin ang nangyayari dito kanina. Kung hindi, ay lagot ka talaga. Lola, tara na po. Nakalagan ko na po siya. Naku, alerto kayo. Parang may narinig po akong paparating na mga kaluskos. Baka mga buswak na po yun. Diyos ka po. Hala, magmadali na tayo. Makakalakad ka pa ba ha? Mukhang napakabigat mo pa naman. Mukhang mahihirapan kami sa'yo na bitbiting ka. Kaya ko pa naman po maglakad. Masakit lang po buong katawan ko at mga sugat ko. Mabuti kung gayon at makakalakad ka naman pala. Teka, pahiran ko muna pala ng pagontrang langis ang mga sugat mo para kahit papano ay mabawasan ang amoy ng dugo mo. Saka para kapag lumusong tayo sa sapa ay hindi tuluyang makasipsip yan ang tubig at baka maimpeksyon. Bilisan niyo po, Lola. Ayan na po talaga sila. Papalakas na po ng papalakas sa mga kaluskos. Oh, ayan. Ipaligo mo na kalangan langis. Diyos ka, nagpapataranta na naman ang apo kong ito. O siya, sige na. Tara na. Nang nagmadali na kaming lumakad, ay palinga-linga ako sa paligid. Napansin kong nagsisigalaw ang mga palumpon ng halaman at maging ang bandang itaas ng nagtataas ang mga puno. Para bang may kung ano ring gumagalaw sa ilalim ng lupa dahil maumbok. Iniisip ko ng sandaling yon ay kung ano ba ang itsura ng mga buswak. Tao kaya ang mga to? Hayop o ibon? O baka naman isang halimaw? Bilisan pa natin, Lola. Tignan niyo. Papasimula na po ang takip silim. Oo na, apo. Nagpapakabaka talaga eh. Oh, ayan na. Malapit na tayo sa sapa. Yung bangka-bangkaan ba natin ay inihanda mo, apo? Opo. Kaya lang baka hindi po tayo kayaning 3. Ang laki po ng tao nitong kasama natin eh. Baka lumubog po ang bangka-bangkaan. Diyos ka, paano ba ito? Marunong ka naman siguro lumangoy, iho. Opo, marunong po ako. Malalim po ba ang sapa? Aba ay oo naman. Kaya nga may bangka kami.
Sa mababaw lang marunong lumangoy ang apo ko. Ako naman din matanda na. Madaling pulikatin kapag lumalangoy. Tsaka tama-tama. Mas hindi ka maaamoy ng mga buswak kung perming nakalubog ka sa tubig. Hayun na po ang bangka, Lola. Tara na po, sumakay na po tayo, dali. Hayun na po mga buswak, naglilitawan na po sila. Paglingon namin ng matanda sa ingininguso ng bata, ay nakita ko ang ilang kalalakihan na katakatakang umaahon mula sa nakaumbok na lupa. Sa itaas naman ng puno ay nakita ko ang ilang babaeng nakalutang sa ere na para bang lumilipad na walang pakpak. Maiitim at malangis ang kanilang mga kutis. Buwaghag ang mga buhok. Madidilaw ang mga ngipin na litaw dahil para silang mga galit na galit. At ang mga mata nila ay pulang-pula na para bang nagbabagang bolang apoy. Diyos ko, mga buswak na po ba mga yun, Lola? Mukhang hindi po sila normal na mga tao ah. Oo, yan daga ang mga buswak. At hindi talaga sila mga tao. Mga aswang ang mga yan. Ano kanyo? Mga aswang? Oo, mababangis na mga aswang. Naku, tara nang madali sa bangka. Ikaw naman ay lumangoy kagad. Sundan mo ang bangka namin ng apo ko. Pero paano po kung sundan din tayo sa tubig? Baka mabilis sila lumangoy at maabutan kagad tayo. Hindi. Takot silang lumusong sa tubig. Kaya sa sapa kami madalas dumaan ng apo ko. Ganun po ba? O sige, tara na ho. Mukhang galit na po sila. At gutom na din ika mo. Kaya apurain mo. Mahirap nang mahuli nila tayo. Napaka-brutal manlapa ng mga yan. Talagang pagpipira-pirasuhin nila ang mga laman natin. Eto na, Lola, sumampa na po kayo sa bangka. Kayo rin po, lumusong na po kayo sa tubig, bilisan niyo po. Morden. Kuya Morden ang itawag mo sa akin. Ako naman si Mirang, iho. Lola Mirang ang itawag mo sa akin. Ay, Diyos ko! Sa likod mo, Martin! Nariyan lang isang lalaking buswak! Lumusong ka na, bilis! Sa pagka-alerto ay hindi na ako lumingon pa. Pabigla kagad akong tumalon at lumangoy sa sapa. Si Orlan naman, pagkasampa pa lang ni Lola Mirang, ay mabilis kagad pinaabante ang bangka gamit ang pangkaod. Habang sinusundan ko sila, ay tumitingala ako sa itaas namin sa pangambang baka sinusundan din kami ng mga babaeng buswak na lumilipad sa ere. Hanggang napansin ako ni Lola Mirang. Anong tinitingala mo, Morden? Alam ko na. Inaalala mo siguro masusundan din tayo ng mga babaeng buswak. Nagkakamali ka. Hindi nila tatangkaing lumipad sa itaas na mga anyong tubig. Parang salamin ng tubig. Takot sila dahil malulula sila at mahuhulog kapag nakita nila ang kanilang sariling refleksyon. Kahinaan nila ang tubig. Ganun po ba? Lola, mga babaeng buswak lang po ba ang nakakalipad? Ano naman po ang kakayahan ng mga lalaking buswak? Nakikita mo ang gumagalaw na mga nakaumbok na lupa kanina na umahabol sa atin. Yun naman ang mga lalaking buswak. May kakayahan silang humukay at gumalaw sa ilalim ng lupa. Ang mga babae ay sa hangin kumikilos. Ang mga lalaki naman ay sa lupa. Malaabwak sila. Nakakatakot silang sumalakay, lalo na sa gabi. Mahirap silang babalayan. Lola, maisip ko po pala. Paano po kung bading o tomboy ang buswak? Mababaliktad po ba ang kakayahan nila? Ay, hindi ko alam yan na po. Wala pa tayo nakakaharap na bading o tomboy na buswak. Saka pa lang natin malalaman kapag may aktwal na tayong nakaharap. Saka pwede ba pambihira ka? Huwag kung ano-ano ang naiisip mong itanong. Pagbutihin mo na lang ang pagkaon mo. Mahirap na sumemplang pa tayo. At baka mamaya tumawid-tumbang ka at malunod tayo pare-pareho. Si Lola naman parang naisip ko lang eh. Akala ko po kasi alam niyo ang lahat ng bagay. Na hindi rin po pala kayo alam. May katangahan din po pala kayong tinatago, Lola. Aba, bakit?
Buswak ba ako para malaman ko ang lahat ng tungkol sa mga aswang na yon? Hayaan mo, kapag naging buswak ako, masasagot ko rin ang mga tanong mo. Kaya lang, ay ikaw ang unang-una kong lalapain. Si Lola, paano di na mabiro? Tsaka parang di niyo po ako paboritong apo niyan ah. Hala, Lola, lumalabas na po ang sungay niyo. Kaso nga lang kulukulubot at kamoy lupa. He! Tatanda ka rin namang loko-loko kang bata ka. Ay nako, Morden iho. Ganito lang talaga itong kulokoy na apo kong ito. Madalas akong pikahin. Masanay ka na sa kanya. Ewan ko ba kung kanino nagbana ang isang ito. Kanina pa po ba? Malamang po sa inyo. Kayo na lang po kaya ang kapamilya ko. Maya-maya pa ay nagulat kami nang bigla na lang may kung anong tipak ng lupa ang humagis sa tubig malapit sa banda namin. Kumuntikan pang masalo ng dulong bahagi ng bangka. Pare-pareho kaming naalerto dahil doon. Anak ng putya! Saan galing yun? Agad kong nilibot ng tingin ang buong paligid. Nanlaki ang mga mata ko nang mapansin ko ang ilang lalaking buswak sa gilid ng sapa. Ang ilan ay may buhat na tipak ng lupa at umaakmang ihagis ang mga yon sa direksyon namin. Alerto kay Lola Mirang, Orlan! Hagisan nila tayo ng mga tipak ng lupa! Kumapit kayo maigi! Diyos ko po, ayun na naman sila. Orlan apo, bilisan mong igaon ng bangka. Sa natin gawin tayo. Lumigo ka kagad sa parte ng sapa na maraming halamang pagontra sa kanila. Bilisan mo! Huwag niyo naman po akong sigawan, Lola, at lalo po akong tatarante. Ito na po. Ililiko ko na. Kumapit po kayo maigi. Morden, ikaw ang mas dapat maging alerto. Ikaw ang mas pupuntiryay nila. Sumisid ka sa ilalim kung kaya mo pa para hindi ka nila matyepuan. Sundan mo na labang ang puwitan ng bangka. Agad ko namang sinunod si Lola Mirang nang magsunod-sunod na ang paghagis ng mga buswak ng tipak ng lupa sa direksyon ko. Kumuntikan pa nga akong matamaan ng isa. Nahirapan din akong sumisid dahil lumabo ang tubig. Pero sinikap ko pa ring sundan ang puwitan ng bangka sa ilalim. At para mas ligtas ako at para hindi ako matamaan, ang naisip ko na lang ay sa mismong ilalim ng bangka ako kumapit. Hala, Lola, parang bumibigat po ang bangka. Nahihirapan po akong igaod. Kung kailan naman po malapit na tayong makaliko. Naku naman oh, minamalas talaga. Shh! Huwag kang maingay po. Palagay ko ay kumapit si Morden sa ilalim ng bangka. Ganito ang gawin mo. Ilubog mo pa ng kaunti ang paggaod para makita niya ang direksyon tinatahak natin. Sigurado kong itutulak niya rin ang bangka kasabay ng paglangoy niya. Sige na, bilis na! Hindi siya pwedeng magtagal sa ilalim ng tubig at pangangapusan siya ng hininga. Kailangan makaliko agad tayo! Bilisan mo na, Apo! Ganun nga ang ginawa ni Orlan na nasundan ko naman. Ngunit ng saktong pagliko namin ng bangka sa isang sanga ng sapa, ay saka pa biglang tinamaan ang gilid ng bangka. Dahil dito ay gumewang-gewang ito at nangangamba na tumaob. Diyos ka pa, Apo! Malimbang ka! Hindi pwedeng tumaob ang bangka natin! Lola, kumapit po kayo maigi. Bumanda po kayo sa kanan. Tatagilid at tataob po ang bangka kung sa kaliwa po kayo babanda. Diyos ka pa! Ah! Ah! Ngunit tuluyan pa ring tumaob ang bangka. Nahulog sa tubig sina Lola Mirang at Orlan. Ang matanda ay todo kampay sa ilalim ng tubig. Ito ang kagad kong sinagip at isinunod si Orlan. Makaraan ay sabay-sabay kaming umangat sa tubig. Pare-pareho kaming todo hingal at pasinghap-singhap na sumagap ng hangin. Nang makabawi ng hinga, ay alerte kong muling iginala ang paningin sa paligid, lalo na sa magkabila ang gilid ng sapa. Hinanap ko kung may mga buswak pang nakaabang. Medyo nag-aalala pa ako at napabilis ang pag-alalay sa maglola. Nang sa di kalayuan ay namataan ko ang ilang lalaking buswak. Pinipilit ding lumiko ng sapa ng mga ito, ngunit kahit anong pilit ay parang may pumipigil sa kanila.
Napansin kong umuusok ang mga katawan nila kapag may nasasagi na kung anong halaman sa banda ng kinaroroonan nila. Ligtas na tayo rito. Hindi na nila tayo masusundan pa rito, Borden. Hanggang sa bahay ay tuloy-tuloy na ang hilera ng mga halamang pangontra sa mga aswang na yon. Hala, sige na. Umahon na tayo sa banda roon at lakarin na lang natin ang pag-uwi. Malapit na tayo. Lumalatag na po ang dilim, Lola. Bilisan na po natin. Wala pa naman tayong dalang flashlight. Tapos yung mga pangontra natin, nahulog pa lahat sa tubig. Kuya Marden, bilisan niyo po. Iahon niyo na po kami. Sinunod ko naman ang gusto nilang mangyari. Ngunit pagkaahon namin ay binalaan ko sila. Lola Mirang, paano pala yung mga babaeng buswak na lumilipad? Baka nakaabang din sila sa atin sa mga puno. Huwag mong alalahanin yun, iho. Orlan, kumuha ka kagad ng mga dahon at tanglad na panghampas natin sa mga babaeng buswak. Hayon sa banda roon. Damihan mo, bilisan mo, Orlan. Teka, pangontra din po sa mga buswak ang tanglad? Oo. Isa sa pinakakinatatakutan ng mga babaeng buswak. Sa tuwing may hawak kaming tanglad, ay takot silang lumapit sa amin ng apo ko. Pupuluputan ka rin sana namin ng mga baging na makabuhay. Kaso ay wala naman sa banda rito. Sa bandang malapit sa bahay namin na marami. Doon sila lalong hindi magtatangkang lumapit. Kung ganun, tara na pong magmadali na makauwi na. Pagod na rin po tayo. Isa pa po ay nagsisimula na pong kumirot uli ang mga sugat ko. Lola, ito na po. Nakakuha na po ako ng maraming dahon ng tanglad. O siya, paghatian na natin at tara na. Alerto pa rin kayo, ha? Baka babaya ay may desperadong babae buswak ang magtangka pa rin dumagit sa atin. Abay, mahirap na. Lalo ka na, Borden. Hindi ka pwedeng makuha na naman sa amin ng mga buswak. Makuha sa inyo? Teka, ano pong ibig niyo sabihin? Mamaya ko na sasagutin. Umuwi na tayo. Saka ko na ikikwento sa iyo ang lahat-lahat ng tungkol dito sa baryo ng Lagayas. Marami pa sana akong itatanong sa matanda. Pero sinarili ko na lang muna. Pati yung naririnig kong kakaibang pagaspas at mga huni sa taas ng mga puno ay hindi ko na itinanong. Inisip ko na lang na malamang ay mga babaeng buswak ang mga yon. Mabilis, ngunit maingat naming binagtas ang masukal na gilid ng sapa hanggang sa makarating kami sa munting dampa ng Maglola. Sa dami ng mga halaman sa paligid ay halos matabunan ito. Ituktok ng atip na lang ang nakikita na ginapangan na rin ng ilang baging. Nang makapasok kami sa loob, ay tumambad sa akin ang napakaraming kung ano-anong nakasabit sa mga dingding. May mga tirintas ng bawang, mga tangkay ng makabuhay, mga dahon ng tanglad at kung ano-ano pa. Halo-halo ang amoy ng mga ito, pero hindi masakit sa ilong. Sa halip ay nagustuhan ko pa. Agad akong inasikaso ni Lola Mirang. Hinugasan niya at nilapatan ng gamot na herbal ang mga sugat ko. Samantala, si Orlan naman ay pinagsaing ni Lola Mirang. Ganito ang buhay namin ng apo ko sa liblib na baryong ito. Hindi rin kami palalabas. Lumalabas lamang kami kung kinakailangan. Kung may mga kababaryo kaming nangangailangan ng serbisyo ko at kung mangangalap ako ng mga herbal na halaman. Siya nga pala. Isa pala akong albularya. Ikaw, base sa mga narinig ko, nag-inispatsa ka ng mga kalalakihan bandang una. Tama ba? Isa kang sundalo o isang pulis? Opo. Parang ganun. Isa po akong SAF Commando. SAF Commando? Ano ba iyon? Bale, sundalo po. Kami po ang ipinapadala kapag may espesyal na operasyong kailangang isagawa. Kapag may mga kalamidad, kapag may mga rebelde, at kung ano-ano pa.
Di ibig sabihin ay marami kang alam sa pakikipaglaban at pakikidigma. Tama-tama pala na ikaw ang nailigtas namin ngayon ng apo ko. Ikaw nga, ang nakatakda. Ano? Ang nakatakda? Ano naman po ang ibig niyo sabihin na ako ang nakatakda? Umayos si Lola Mirang sa pagkakaupo sa tabi ko at humandang magkwento. Mukhang mahaba ang kanyang isasalaysay. Ganito kasi, iho. Simula nang magkaroon ng mga buswak dito sa Lagayas, ay mistula nang isinumpa ang baryong ito. Wala nang taga rito ang nakakalabas. Nakulong na kami rito. At simula rin doon, madalas na ang mga nakakapasok dito ay dinala pa kagad ng mga aswang. Kami mga taga dito rin ay para nalang mga alaga nilang hayop na hinahayaan nilang magparami para patuloy silang magkaroon ng supply ng pagkain. Dahil sa isa kong albularya, hindi kami makanti ng apo ko ng mga buswak. Alam ko kasi ang mga pangontra sa kanila. Hindi sila makalapit sa bakuran ng pababahay ko dahil sa mga tanim kong mga herbal sa paligid. Gayon ay gusto kong tulungan ng buong baryo na makalaya sa sumpa ng mga buswak. Naganap ako na makatutulog ko mula sa mga kababaryo ko. Ngunit natuklasan kong halos markado na pala ng mga buswak ang lahat ng tao rito. Kami na lang nag-apo ko ang nananatiling walang marka. Hindi ko sila mapakinabangan para sa special kong anting-anting. Itong apo ko sana. Pero napakabata pa niya. Saka, takot siyang lumaban sa mga buswak. Ako nga rin sana. Pero sa tanda kong ito, ay hindi na ako uobra para makipaglaban pa ng pisikalan. Pero, hindi ako nawalan ng pag-asa na makakahanap pa rin ako ng makatutulog ko. Kaya naman, ang naisip kong paraan ay mag-abang ng mga maliligaw rito sa baryo. Mga walang marka ng mga buswak. Pero hirap kaming makatsyempo ng apo ko. Agad kasing nako-corner at nalalapa ng mga buswak. Hanggang sa natuklasan namin ng apo ko na may mga taong malayang nakakapaglabas-masok dito sa baryo na hindi kinakanti ng mga buswak. Nagdadala sila rito ng mga tao na para mag-alay. Kung hindi mga kriminal, ay para mga katulad mo ng katungkulan. Ang huli nga bago ikaw na tinangka naming iligtas ay isa rin pulis. Pero sa kasapampalan ay nakuha siya sa amin ng mga buswak nang hindi makinig sa babala namin ng apo ko na huwag na huwag lalabas ng bakuran ng pababahay ko. Habang nagkikwento si Lola Mirang, ay malalim akong napapaisip. Lalo na sa parteng may mga tao raw na malayang nakakapaglabas-masok sa baryo na hindi kinakanti ng mga buswak. Medyo naguluhan din ako sa parteng yon. Ganun po pala. Lola, tungkol po sa mga taong malayang nakakapaglabas-masok dito. Madalas niyo po ba silang makita? O natatandaan niyo po ba ang mga mukha nila? Nako medyo mahina na ako sa bagay na yan, iho. Sa tanda kong ito, medyo may pagkaulyanin na ako. Hindi ko lang sigurado pero parang sila ang nakikita namin ng apo ko. Sandali, tawagin ko saglit si Orlan at matanong natin. Orlan! Orlan na po! Halika nga muna rito at may itatanong kami sa isang lit ng Kuya Warden mo. Halika! Ano po yun, Lola? Malapit na po maluto ang ulam natin. Maya-maya lang po, kakain na po tayo. Nagugutom na po ba kayo? O may gusto po ba kayong iba pang ipaluto? Ulitin ko. Hindi sa nagugutom na kami, apo. Itong si kuya mo kasi ay may gustong itanong. Yun daw mga nakikita nating madalas na maglabas-masok dito sa baryo ay natatandaan mo raw ba? Sila lang ba ang palagi, apo?
Yun po ba? Hindi naman po lahat palaging sila. Minsan po may bagong mukha rin po. Tulad na lang po nung grupong nagdala sa inyo rito, Kuya Morden. Yung isang pinakamayabang na parang leader nila ay kanina ko lang po nakita. Yung ibang mga kasama niya po ay mga dati na po nagpupunta rito. Bakit niyo po naitanong? Akala ko po ba'y kilala niyo yun? Sa pagkakatanda ko po di po ba Teniente Gordon po ang tawag niyo ron? Tama ka. Si Teniente Gordon ngayon. May masama at lihim na pagkatao pala ang hayop na yun. Lola Mirang, ang iniisip ko lang po, bakit po kaya malaya silang nakakapaglabas-masok dito sa baryo yung pugad pala ng mga buswak? Hindi po kaya isa rin siyang buswak? Ano po bang palatandaan ng isang buswak kapag nasaan yung tao? Parang sa normal na tao ang mga buswak sa umaga. Malalaman mo lang na buswak sila sa manapitan kapag tinitigan mo sila sa mata at umiiwas sila. Takot silang makipagtitigan dahil pagtagal ay malalantad ang tunay na hugis ng balintataw nila. Magiging parang sa mata ng pusa. Bigla kong napaisip doon at inalala kung natitigan ko ng matagal si Teniente Gordon. Pero kahit na anong alala ko ay hindi ko pa kailanman nakitang naging parang pusa ang mga mata nito kapag nagkakatitigan ko ng matagal. Maging ang iba naming kasamaan ay gayon din. Kaya parang imposible na may mga buswak akong katrabaho sa SAF. Sa gabi po, Lola, ano naman po ang palatandaan ng isang buswak? Nako lantad na lantad sila sa gabi o kahit bandang 3:00 pa lang ng hapon at hanggang lumatag ang dilim. Nakita mo naman ang itsura ng mga tinakasan natin kanina, hindi ba? Mangitim-ngitim ang balat nila at naglalagis. Buwaghag ang mga buhok. Mamula-mula ang mga mata na ang balintataw ay parang sa pusa. Umbok ang mga bunganga dahil sa mga pangin nila at matutulis na mga ngipin. Ang mga kukurin nila sa kabay ay saksakan at tutulis. At nangingitim din, higit sa lahat, mababaho sila. Amoy parang ipot ng manok na may halong langis ng nyog at malansang dugo. Mukhang malabo pong buswak si Teniente Gordon kung ganun. Maging ang ibang kasamahan namin. Pero bakit po kaya malaya silang nakakapasok at nakakalabas dito sa baryo? Yun ang hindi namin alam. Kung hindi sila mga buswak tulad ng sinabi mo, siguro magkakasabwat sila. Madalas sila magdala rito ng mga tapon at parang alay na rin nila. Parang alam talaga nila na may mga buswak dito. Malalim akong napaisip sa mga nalaman ko. Naalala ko rin tuloy ang ilang mga kasamahan namin na bigla na lang nawala at hanggang ngayon ay hindi pa natatagpuan. Naisip kong malamang na may kinalaman doon si Teniente Gordon. Kung sakali magkasabwat nga sila, Lola, panahon na po siguro para tuldukan natin ang kasabaan nila. Hindi pwedeng magpatuloy ang masasama nilang gawain. Kailangan din makalaya ang baryong ito sa kuko ng mga buswak. Kailangan natin silang lipulin. At ang Teniente Gordon na yun, mapatunayan ko lang na magkasabwat talaga sila ng mga buswak. Humanda siya sa paghihiganti ko. Sa gitna ng galit kong pagsasalita, walang ano-ano ay may kung anong kumalabog sa labas ng pintuan ng kubo. Kasunod nito ay merong mahinang ungol. Para bang may humihingi ng saklolo. Dahil dito ay gulat na sabay-sabay kaming napalingon sa banda ng pintuan. Lola, ano po yun? Mukhang may kung ano po sa labas ng pinto. May nakapasok po yata ang buswak sa bakuran natin. Delikado po, Lola. Imposible, Apo. Baka may naligaw lang dito na tao o kaya ay hayop. At teka pala, parang pamilyar sa akin ang tunog ng ungol niya. Tama. Baka yung iniligtas natin dati na isang pulis. Madali ka, Apo. Buksan mo ang pinto. Sandali, Orlan. Ako na magbubukas.
Kumuha ka na lang ng mga pangontra. Abutan mo rin ako ng dahon ng tanglad. Pagbukas ng pinto ay nagimbal kami sa tumambad sa amin. Nabuwal pa ito sa harap namin. Isang dugo ang lalaki na puno ng kalmot. Nang biglang banggitin nito ang pangalan ko ay nagulat ako. Kaya naman ay dali-dali kong pinalis ang mga dugo sa mukha nito para makilala ko. Nanlaki ang mga mata ko nang mapagtanto kong isa ito sa mga kasamahan namin. Limuel! Anak ng putya, ikaw nga, Limuel! Ano may kagagawan sa'yo nito? At sino nagdala sa'yo dito? Yes ka pa! Dali mo na natin siya sa loob. Malala ang lagay niya, Morden. Susundin ko sana si Lola Mirang. Pero sinenyasan ako ni Limuel na wag ko na itong buhatin. Sinagot na lang nito ang mga tanong ko habang naghihingalo. Ayon dito ay pinagtulungan daw siya ng mga buswak. Pero sinikap daw niyang tahakin ang papunta kina Lola Mirang sa pagbabaka sakaling makaligtas pa siya. Ang nagdala naman daw sa kanya sa baryo ay ang mga tauhan ni Teniente Gordon. Ito raw ang nag-utos na ipatapon siya. At bago tuluyang napugto ang hininga nito, ay nakiusap pa sa akin na ipaghiganti ko raw ito sa hayop na si Teniente. Ang hayop na Teniente Gordon na yun, napakaitim talaga ng budi niya. Isa siyang salot. Talagang magbabayad siya sa lahat ng atraso niya. Matsyempoan ko lang siyang muli rito sa baryo. Ay ipaparanas ko sa kanya itong sinapit ni Limuel. Siya mismo ang ipapalapa ako sa mga buswak. Sa tindi ng nararamdaman kong galit ng sandaling yon, ay hindi ko na namalayang nanginginig na pala ang buo kong katawan. Maging sina Lola Mirang at Orlan ay natakot sa itsura ko. Makaraan, habang nakatitig ako sa kalunos-lunos na kalagayan ng wala ng buhay na katawan ni Limuel, ay hindi ko na napigilang mapaluwa. Naalala ko rin kasi na ito lang ang inaasahan ng pamilya nito na mag-aahon sa kahirapan. Isang ulirang anak sa kanyang mga magulang at isang responsableng padre de pamilya sa kanyang may bahay at maliliit pa na mga anak. Paring Limuel, hayaan mo. Ipinapangako ko sa'yo na ipaghihiganti kita sa hayop na Teniente Gordon na yun. Pati pamilya niya ay idadamay ko rin. Buong pamilya niya ay hindi na dapat nagtatagal pa sa mundo. Sigurado kung pare-parehas lang silang masasamang mga damo na kailangan ng gapasin. Nakakalungkot naman ang sinapit ni Limuel. Kaya panahon na talaga para matuldukan ang kasamaan ng Teniente na yon at ng mga buswak. Pagtutulungan natin silang lipunin lahat. Tulungan mo kami, Morden. Tamang-tama po, Lola. Panahon na po para ipagkaloob niyo po kay Kuya Morden ang anting-anting niyo. Siya na po talaga ang nakatakda. Nang gabing yon, ay pinagtulungan namin ni Lola Mirang na linisin ang katawan ni Limuel. Dahil isang albularyo ang matanda, ay inimbalsa mo nito ang katawan ng kabaro ko gamit ang mga herbal na halaman. Nagsagawa rin ito ng ritual at orasyon. Pinaliguan din ng pangontrang langis si Limuel bilang proteksyon daw at para hindi natangkain pang kuhanin at di na mapakinabangan pa ng mga buswak kapag pinaanod na namin ito sa sapa kinabukasan. Nang gabi rin yun, ay ipinakita na sa akin ni Lola Mirang ang sinasabi nitong anting-anting. Isa itong medalyong tanso na may nakaukit na simbolo na hugis kidlat at sa ilalim nito ay isang kataga sa wikang Latin. Ito ang anting-anting ko, iho. Ito ang inaasahan kong lilipol sa lahat ng mga buswak sa baryong ito. Oras na magising itong muli ay humanda sila. Isa-isa nitong aalamin ang mga kahinaan nila at tutuklas ng mabibisang pangontra laban sa mga buswak. Ngunit hindi ito gagana. Maliban kung ang magpapagana nito ay nagtataglay ng lahat ng kalidad na kailangan para ito ay magtagumpay.
Sa tingin ko naman ay nasa iyo ang lahat ng kalidad na kailangan. Kwalipikado ka sa pisikal. Galit ka rin sa kasamaan. At tingin ko rin ay maalam ka sa maraming bagay sa pakikipaglaban. Dahil sabi mo nga ay isa kang komando. Paano po yan mapapagana? At paano po malalaman kung talagang kwalipikado po ako para dyan? Kailangan ng ritual, iho. Handa ka naman tanggapin itong anting-anting at ang responsibilidad na iaatang sa iyong balikat. Kung handa ka na, sisimulan na natin kaagad ng ritual. Handang-handa na po ako, Lola. Sa tingin ko hindi po na... Sorry. Handang-handa na po ako, Lola. Hindi na po natin dapat pampatagalin. Ang puwersa ng kasamaan, habang tumatagal po, ay tumitindi at mas humihirap pong talunin. Tama ka riyan. Kaya simulan na natin ang ritual. Orlan na po, dalhin mo sa akin ang mga kailangan ko sa ritual. Alam mo na ba ngayon? Sige na, bilisan mo. Teka po, Lola. Heto na po. Kanina ko pa po talaga inihanda dahil parang alam ko na po ang mangyayari. Excited na po ako malaman kung paano po gagana ang anting-anting nyo. At sinimulan na nga ni Lola Mirang ang pagritual. Naglatag siya ng itim na tela sa ibabaw ng lamesa at pinatungan ng puting tela. Makaraan ay inilapag sa sentro nito ang medalyon habang may inuusal. Ang kadiliman at kasamaan ay kailangan takpan ng liwanag at kabutihan. Kailangan ng italaga ang nakatakda. Ang maglalapat ng katarungan at ang magpapanumbalik ng kaayusan at kapanatagan. O mga diwata ng kalikasan, magsiparito kayo at isagawa na natin ang nararapat. Siya nawa. Siya nawa. Siya nawa. Sumunod ay pinahiran ni Lola Mirang ng manilaw-nilaw na langis ang medalyon. Pinunasan din niya ito at pinakintab gamit ang isang panyo na kulay asul. Maingat ang bawat galaw ng mga kamay ng matanda. Magsanib puwersa nawa ang lahat ng enerhiya ng kabutihan. Ating lipulin ang ugat ng kasamaan. Siya nawa. Siya nawa. Siya nawa. Ang sumunod namang ginawa ni Lola Mirang ay dinampot ang isang bagong hasa na balaraw at sa gulat ko ay bigla niyang hiniwa ang kanyang palad. Pinatakan niya ng dugo ang medalyon at umusal ng orasyon sa wikang Latin kasabay ng pag-usok ng nakaukit na salita sa medalyon. Matapos naman ng pag-usok, bigla ay bahagyang umuga ang lamesa. Ano pat nakakapit ako rito ng maigpit. Pagkaraan ay nakita kong unti-unting umiilaw ang medalyon. Kumislap sa tuwa ang mga mata ni Lola Mirang. Napangiti siya ng malapad at lumitaw ang halos puro gilagid na lang. Gusto kong matawa pero hindi ko magawa dahil seryoso kong sinasaksihan ang nagaganap sa medalyon. Sa wakas, naganap na! Ngayon naman ay malalaman na natin kung magugustuhan ka ng medalyon bilang tagapagdala nito. Morded, ilahad mo ang iyong kanang palad sa aking harap. Nanginginig ang palad ko nang ilahad ko ito sa harap ni Lola Mirang. Napabungis-ngis pa ang matanda. Nang hawakan ito na para bang kinikilig, dinampot nito ang umiilaw na medalyon at dahan-dahang ipinatong sa palad ko. Oras na mailapag ko ito sa palad mo, iho, ay pakiramdaman mong maigi. Kapag nakaramdam ka ng malamig na enerhiya na parang kumukurot-kurot sa palad mo, ibig sabihin ay tinatanggihan ka ng medalyon. Kulang ka sa kwalifikasyon. Kapag naman mainit-init na enerhiya na magsisimula kagad na gumapang paakyat sa kamay mo, ibig sabihin ay tanggap ka nito. Hayaan mo lang itong gumapang at lumukob sa buo mong pagkatao.
sa bawat himaymay ng laman mo. Pero paano po kung parang maligamgam po ang mararamdaman ko? Ano naman po ang ibig sabihin? Ibig sabihin ay hindi ka nito matimbang. Pero hindi nangyayari ang ganon. Matalas makiramdam ang medalyon. Palaging dalawa lang ang opsyon nito. Alinman sa tanggapin ka o tanggihan. Heto na, ilalapat ko na sa palad mo. Naku, sana po ay matanggap kagad si Kuya Morden. Wala na po siguro tayong makikitang katulad niya, Lola. Kapag hindi pa rin siya, Diyos ko, ewan ko na lang. Sa wakas, nang tuluyang mailapag ni Lola Mirang ang medalyon sa palad ko, ay nanlaki ang mga mata ko. Nang kagad ay naramdaman ko ang mainit-init na enerhiya na para bang sinisip-sip ng palad ko. At tulad nga ng sinabi ni Lola Mirang, agad nga itong gumapang paakyat sa kamay ko hanggang sa tuluyang kumalat sa aking buong katawan. Tanggap po ako ng medalyon, Lola. May mainit na enerhiya pong gumagapang sa kamay ko. Kumakalat din po sa buong katawan ko. Talaga? Salamat! Dumating na nga ang hinihintay namin ng apo ko. May tatalo na sa puwersa ng mga buswak. Yay! Babata at gaganda at sexy na ulit si Lola. Pwede na ulit ligawan. Magkakalolo na ulit ako. Ano ka po? Ano ba pinagsasabi mo, apo? Siraulo ka talaga. Nakakahiya ka. Sus, kunwari ka pa po, Lola. Parang gusto nyo rin naman po yun. Magtigil ka. Ay siya, Morden. Ngayon ay humanda ka naman sa mga bagay-bagay na ilalandan sa iyo ng medalyon. Siguradong may matutuklasan ka kagad. At ano ba iyon, ay sabihin mo kagad sa akin para alam natin kung ano ang gagawin. Saka isa pa pala, ganitong gumana na ang medalyon. Paniguradong mararamdaman din kagad ito ng pinuno ng mga buswak. Dito na rin natin malalaman kung sino ang pinuno nila. Kaya labang ay binabalaan kita. Mula ngayon ay magiging mainit ka na sa mga buswak. At syempre damay na rin kami doon ng apo ko. Obligado ka na ngayon na protektahan din kami. Naku, Lola, di ibig sabihin po, kailangan din natin paghandaan ng lahat. Kailangan nating mas damihan pa ang mga tanim natin sa paligid. Dapat din po tayo maganda ng mga sandata, maliban pa po sa mga pangontra nating herbal na langis. Tama ka, apo. Saka itong si Kuya Morden mo ay kailangan ko ring ituro sa kanya ang lahat kung paano lubusang paganahin ang lahat ng meron sa mutya. Kung kailangan ay magpupuyat-puyat tayo sa magdamag na ito. Maya-maya pa, habang nagpapalitan pa ng usapan ang maglola, ay para bang may otomatikong nagtutulak sa isip ko ng kung ano ang dapat gawin. Bigla ako naguluhan, kung kaya sinabi ko ito kagad kay Lola Mirang. Lola Mirang, bakit para po may nagtutulak sa akin nang dapat kong gawin? Normal lang po ba ito? Oo. Normal lang yan. Sa tuwing may importanteng dapat mong gawin ay uudyukan ka talaga kagad ng medalyon. Sundin mo lang at isagawa. Ano ba kasi ang parang itinutulak sa'yo na gawin? Tumayo ako at nilapitan ang bangkay ng kabaro kong si Limuel na bihis na nakalatag sa katring ipinasadya namin sa salas. Isa-isa kong sinalat ang mga kalmot at kagat na sugat nito sa kamay, sa muka at iba pang parte ng katawan. Naramdaman ko kagad na parang may kung anong hinihigop ang mainit na enerhiya ng medalyon mula sa mga sugat ni Limuel. Mula sa mga kalmot at kagat ng mga buswak sa katawan ni Limuel. Alam ko na ngayon, Lola, kung paano ko kontray ng mga to para hindi tayo tablan. Anong pangontra, iho? Sabihin mo kagad sa akin at iahad na ako kagad. Mga herbal na halaman ba kailangan? Oo, Lola. Kailangan yung pagsamasamahin sa kumukulong langis ng nyug. Antig 7 piraso ng butil ng bawang, dahon ng makabuhay, tinadtad na dahon ng tanglad, dahon ng sabila,
butin ng bigas at bulaklak ng ibon ng paraiso. Haluan nyo rin po ng asin, apog at pigaan nyo rin po ng 7 bunga ng kalamansi. Habang hinahalo nyo rin, ay kailangan nyo sabayan ng orasyon nyo bilang albularyo. Ang resultang langis ay magsisilbing pampahid natin sa balat para hindi tayo tablan ng kanilang kalmot at maging kagat ng kanilang mga ngipin o pangil. Sige, ihahanda ko kagad iyo. Pero yung laban dapat nating ihanda. Pinakiramdaman ko ulit ang medalyon na noon ay suot ko na. Pirmi itong umiinit sa tapat ng dibdib ko. Pati sarili ko ay pinakiramdaman ko. Hanggang sa walang ano-ano ay para bang may natuntun ang isip ko na isang anyo at malaking bulto ng isang nilalang na umaaligid di kalayuan sa kubong kinaroroonan namin. Isang lalaking buswak na sobrang nakakatakot ang itsura. May iba pa tong mga kasama, mga 3 at nag-uusap ang mga ito. Totoo ngang ako ang punteriya ng mga ito. Nalaman ko ring Arawing ang pangalan ng pinakamalaki sa kanila at ito mismo ang kanilang pinuno. Nararamdaman ko sa malapit ang presensya ng pinuno ng mga buswak, Lola Merang. Nasa malapit lang sila sa labas ng bakuran ng kubo. Ang pangalan ng pinuno nila ay Arawing. Nakita ko siya sa isip ko. Sobrang nakakatakot ng kanyang itsura at sigurado rin po ko na hindi siya basta-basta kalabanin. Mukhang mahihirapan po tayo. Arawing baka mo. Hindi hata't siya yung dayong tulisan na nandambong dati rito sa baryo. Napakasaba at napakabrutal ng taong yon. Ayaw pang maniwala dati na may mga abwak dito sa lugar namin. Malabag na isinumpa siya ng mga abwak at sa kanya nagsimula ang mga buswak. May plano kagad sila kung paano ko tatalunin, Lola. Tama kayo. Ako kagad at ang ikakasira ng medalyon ang punteriya nila. Hindi raw sila makakapayag na magtagumpay tayo laban sa kanila. Kailangan magpatuloy daw ang paghahari nila dito sa baryong ito. Ang saba talaga. Napaka-demonyo nila. Saka ano naman ang plano nila? Nalaban mo ba? Kakausapin daw po niya ang anak niya bukas na bukas din. At yun po ang aabangan natin. Lola, kusa po ba itong gumagana? Ibig ko pong sabihin palagi ko bang matutunto ng kinaroroonan ng pinuno ng mga buswak? Oo, iho. Yamang natuntun mo na siya ngayon ay magtutuloy-tuloy na yan. Pero posibleng maputol oras na malaban ni Arawin na natutuntun mo siya at oras na makaisip siya ng pangontra rito. Posible rin kapag naputol ay baka ikaw naman ang pirmi niyang matutunton. Mababaliktad ka nga. Kaya ingatan mong malaban niya na natuntun mo na siya. Ay, sana wala siyang maisip, Lola. Ano po kaya kung tayo ang gumawa ng paraan para hindi niya po makontra? Tama. At ikaw lang din ang makakaisip ng pangontra, Borden. Ipaubaya mo ang talino mo sa kapangyarihan ng medalyon mo. Ay siya, lahat ng mga kailangang ihanda at gawin ay isipin na natin lahat ngayon. Hindi tayo pwedeng maunahan ni Arawing. Tsak na bukas din ay may aksyon na kagad siya gagawin. Paghandaan mo rin, Borden, ang pakikipagkita niya sa anak niya, gaya ng nalaman mo. Totoong nagpuyat kami ng gabing yon sa paghahanda ng lahat ng kailangan. Naging gabay namin ang medalyon. Pati mga kakayahan ko bilang dating SAF Commando ay naisama sa paghahanda. Lahat ay gagawin namin para magtagumpay. Sanib puwersa kami ng medalyon, ng pagiging komando ko at ng pagiging albularya ni Lola Merang. Kinabukasan, udyok ng medalyon ay maaga akong nagising. Parang hindi man lang ako napuyat. Ang agad na tumakbo sa isip ko, naramdam kong udyok din ng umiinit na medalyon ay kailangan ko nang ipaanod ang katawan ni Limuel sa sapa. Naghanda na ako kaagad. Hindi ko na inabalang gisingin pa ang maglola. Wala naman akong dapat ikabahala sa mga buswak pagkat hindi naman aktibo ang mga ito sa umaga. Sa isip ko ay ligtas namang iwanan ko saglit ang dalawa. Pinasan ko ang bangkay ng kabaro ko at matapos kong isilid sa malinis na sako
at para hindi ito lumutang ay sinabitan ko ng pabigat ng malaking tipak ng bato. Sa bandang malalim na bahagi ng sapa ko pinaanod si Limuel. Naiiyak na inusalan ko ang bangkay nito ng huling paalam at munting dasal. Paalam paring Limuel. Huwag kang mag-alala. Tutuparin ko ang pangako ko sa iyo na ipaghihiganti kita. May taglay na ako ngayon na medalyon at sinisigurado ko sa iyo na magtatagumpay akong lipunin ang lahat ng mga buswak sa baryong ito. Sa pamilya mo naman, sa mga magulang mo, sisikapin kong tulungan silang makabangon para sa iyo. At kung saan ka man paroroon ngayon, pagpalain ka nawa ng Diyos. Gabayan dinawa ko ng espiritu mo sa laban na ito. Ihingi mo ko ng basbas sa Panginoon. Muli, paalam paring Limuel. Hindi kita malilimutan. Maya-maya pa, habang pinapahid ko ng palad ang mga luhang umagos sa pisngi ko, walang ano-ano ay biglang uminit na naman ang medalyong suot ko. Kasunod nito ay naramdaman ko ang presensya ng pinuno ng mga buswak na si Arawing. Nakikita ko ang itsura nito sa isip ko. Wala ito sa anyong buswak nito, nasa anyong tao. Malalim ako napaisip nang mapansin kong pamilyar ang mukha nito. Isang matandang bersyon ng kilala ko. Pero inisip ko na lang na nagkataon lang siguro na may pagkakahawig sila. Kasabay ng pagkakatuntun ko sa presensya ni Arawing sa di kalayuan sa kinaroroonan ko, ay may narinig naman ako ng mga kaluskos. Paglingon ko, sa isang banda ng sapa, ay namataan ko si Teniente Gordon na hinahawi ang mga halaman sa paligid at tila ba may hinahanap. Kasama nito ang ilang mga tauhan nito. Sa pagkakita ko pa lamang sa Teniente, ay umusbong na kagad ang matinding galit ko. Gusto ko na kagad makapaghiganti at pagbayarin ito sa sinapit ni Limuel. Pero pinigilan ko muna ang sarili ko. Hindi ako pwedeng magpadala sa bugso ng damdamin. Sigurado kasi akong may dala ang mga itong armas, samantalang ako ay wala. Kailangan kong pag-isipan ang bawat takbang na gagawin ko. Kaya naman ang ginawa ko ay nagtago na lang muna ako sa malagong palumpong ng mga halaman sa isang tabi. Magmamanman muna ako. Sa isip ko ay baka may dala na naman silang iaalay sa mga buswak. Lihim kong sinundan ang grupo ni Teniente Gordon hanggang sa makita kong salubungin ito ng mismong si Arawing. Anong ibig sabihin nito? Si Teniente, malayang nakikipagkita sa pinuno ng mga buswak. Saka bakit magkamukha sila? Hindi kaya? Natigil ang pagsasalita ko nang magsimulang mag-usap ang dalawa. Nakinig akong maigi. Teniente Gordon, salamat naman at pinaunlakan mo kagad ang pagpapatawag ko sa iyo nito. Salamat sa patuloy mong pagtitiwala sa akin. Walang anuman, Arawing. Kaligayahan kong paglingkuran ka dahil sa proteksyon mo sa akin mula sa mga kalahi mo. Ako mas dapat magpasalamat dahil nagsisilbi kang instrumento para makapanatili ako sa posisyon ko bilang isang tenyente. Ano nga pala ang dahilan ng pagpapatawag mo sa akin? Sabihin mo lang kung anong alay ang gusto mong dalhin ko. Ora mismo, ipapadala ko rito. Hindi mo na alay ang kailangan ko, Gordon. Ang tulong na magagawa mo mismo ngayon ang kailangan ko. Ano ka mo, tulong ko? Bakit, Arawing? Nagka-problema ba sa huling alay na dinala ko rito? May dinala ka ba rito? Wala naman yatang dinalang alay ang mga kalahi ko sa akin. Teka, baka yun mismo lalaking tinulungan ng maglolang albularyo na hindi naman makanti-kanti. Nakuha sa malamang ng maglolang yun. Mga hayop talaga maglolang yun. Desperado rin talaga na kalabanin ako. At sila mismo ipapatrabaho ko sa iyo ngayon.
Ikaw lang at ang mga tauhan mo naisip kong makakalapit sa kinaroroonan nila. Patayin mo ang maglolang yun at isama mo na rin ang lalaking nakuha nila ngayon na nagtataglay ng medalyong magiging banta sa akin at sa mga kalahi ko. Ano ka mo? Medalyon? Paano nagkaroon ng medalyon ang lalaking dinala ko rito? Malamang nang maglola ang may-ari ng medalyon na yon. Isa rin sa dahilan kung bakit hindi kami makalapit-lapit sa kinaroroonan nila. Mukhang napagana na nila to. Kailangan makontra kagad yun o masira. Bakit nga ba ngayon ko lang naisip na ikaw ang pagtrabahuin laban sa maglolang yon? Kaya ngayon din, Gordon, puntahan mo sila at patayin para sa akin. Saan ang bahay na maglola, Arawing? Ituro mo sa akin at pupunta namin kagad ngayon din. Pati ang Morden na yun. Humanda siya sa akin. At itinuro naman ng pinunong buswak ang kinaroroonan ng kubo ni na Lola Mirang. Bago pa man kumilos sina Teniente Gordon, ay inunahan ko na sila. Agad kong binalikan sina Lola Mirang at Orlan. Hindi pwedeng maabutan kaming tatlo sa kubo. Pagdating ko sa kubo, ay agad kong ginising ang maglola. Takang-taka ang dalawa sa nakikitang pag-aalala at pagkataranta ko. Sandali nga, ano bang meron, Morden? Bakit ba aligaga ka? Saka ko na po ipapaliwanag, Lola. Kailangan muna nating magbadaling umalis dito sa kubo. Pupuntahan tayo dito ni na Teniente Gordon. Armado sila ng baril. Ililigpit nila tayo. Ano ka ba? Diyos ko! Ngayon mismo ay aalis na tayo. Paano yan? Kapag lumabas tayo ng kubo at ng bakuran ko ay wala na tayong proteksyon laban sa mga buswak. Delikado pa rin tayo sa kanila kahit nasaan yung tao sila. At saka, saan naman tayo magtatago niyan na ligtas tayo? Wala ba kayong alam na ibang lugar dito na ligtas? Halimbawa po, may kapilya ba dito o kaya simbahan? Walang kapilya o simbahan dito. Hindi relihiyoso mga tao rito. Kaya nga naging pugad na ng mga buswak ang lugar na ito. Alam ko na po, Kuya Morden, kung saan po tayo magtatago. May alam po akong munting kuweba po. Hindi po ganong kalayuan dito. Malapit lang po yun sa gilid ng sapa na maraming mga lamang kontra sa mga aswang. Hindi po tayo basta-basta mapapasok ng mga buswak doon. Sigurado ka ba riyan, Apo? Baka naman lalo lang tayo mapahamak doon. Sigurado po ako, Lola. Promise. Sigurado po nang ngiti niyong puro gilagid. Magtigil ka. Sabi ko na at kalokohan na naman yan. Seryoso ang sitwasyon natin, Apo. Kaya sumiryoso ka rin. Puro ka na lamang biro. Hindi nga po, seryoso po talaga ako, Lola. Bakit, Lola? Totoo naman pong puro kayo gilagid ah. Ganun katotoo ang sinasabi ko. Orlan, yun totoo. Manganganib na ang buhay natin, kaya nakukuha pa magbiro. Gusto mo bang mabaril tayong lahat, ha? Kapag nangyari yun, paano na tong baryo? Sino na ang lilipol sa mga buswak? Seryoso po, Kuya Morden. Totoo po ang sinasabi ko, bunting kuweba sa gilid ng sapa. Nadaanan na nga po natin yun eh. Nakalimutan ko lang pong sabihin sa inyo. Dahil nga po hinahabol tayo ng mga buswak. Saka ayoko pong mabaril ah. Hindi rin po ako papayag na hindi malipol ang lahat ng mga buswak dito. Kailangan maubos na ang mga pangit sa mundo. O siya, magbadali na tayo. Sigurado kung patawid na sila ng sapa. Maya-maya lang ay nariyan na sila. Kumilos na nga kami kagad. Paglabas namin ng kubo at makarating sa bakuran, sa parting maraming baging ng makabuhay, ay mabilis akong tumagpas ng marami. Naalala ko yung dating ginawa ng maglola na pinuluputan ang kanilang mga sarili ng baging ng makabuhay at nagmistulang mga taong baging. Magandang pang-cover namin para hindi kagad kami mapansin at para kung sakaling may naliligaw na mga buswak sa paligid ay hindi kami pagtatangkaang lapitan. O yan, para may camouflage tayo. Ano pong camouflage, Kuya? Nakakain po ba yun? Masarap naman kaya yun. Ay nako, hindi ka makaintindi ng English, Apo. Ang camouflage ay para hindi tayo malunod sa sapa babaya. Pagontra sa baha yun, kasi ang baha ay flash sa English. Mali po, Lola. Ang camouflage po
Parang proteksyon natin para hindi kagad tayo makita ng mga kalaban. Itong mga baging na ito na nakapulupot sa atin ay iisipin ng makakakita mula sa malayo na mga halaman lang talaga tayo. Ganito po minsan ang ginagawa namin mga komando kapag napapasabak po kami sa mga kagubatan. Ganun ba? Mali pala ang intindi ko. Magkatunog kasi. Pasensya naman. Si Lola nagmamagaling. Wala naman palang galing. Pang-albularyo lang po talaga kayo, Lola. Siya, tumigil ka. O siya, akayin mo na nga kami papunta sa sinasabi mong kuweba. Kapag wala talagang kuweba ay humanda ka sa akin. Makakatikim ka talaga ng karate sa akin, maniwala ka. Karate kayo dyan. Maroon din po palang magbantang nirarayuma ang buong katawan. Saka paano po kapag merong kuweba? Kayo naman po ang lagot sa akin. Babanatin ko po ng todo mula lupa hanggang langit yung kulubot yung muka. Buwisit ka. O siya, sige. Panalo ka na sa akin kung doon ka masaya. Saka tara na nga. Nagbabadali tayo kung ano-anong mga kalokohan ang ginagawa mo. Kapag tayo ang nahulit na baril, kasalanan mo. Saktong pagkatapos magsalita ni Lola Mirang ay nakarinig kami ng sigaw mula sa harapang bakuran ng kubo. Kami noon ay nasa likod bahay naman. Boses yun ni Tiniente Gordon. Magdan! Lumabas ka riyan! Buhay ka pa palang, hayop ka! Ikaw at ang maglolang kasama mo! Lumabas kayo ngayon dyan! Ipakita ngayon nyo sa akin kung gaano kayo katatapang! Doon na kami tuluyang nagmadaling makatakas. Sunod-sunod pa kasing nag-warning shot sa ere ang hayop na Tiniente. Hayaan na sila! Tara na sa kuweba, bilisan natin! Ay! Ayan na mga putok ng baril! Diyos ko! Isipin ko pa lang ay parang ako na ang nababaril! Yung po ba ang putok ng baril? Nakakatakot po pala. Habang tumatakas kami, ay narinig pa namin ang huling utos ni Tiniente Gordon sa mga kasamahan nito. Ayaw nyo lumabas, ha? Pwes, mga kasama, sunugin nyo nga kubo. Tignan natin kung hindi pa sila lalabas ng mga lapnos na mga balat. At sa oras na lumabas sila, pagbababarilin nyo kagad. Walang dapat mamuhay sa kanilang tatlo. Yung iba naman sa inyo, galugarin nyo ang buong bakuran. Kailangan masiguro nating walang makakatakas sa kanila. Sakto namang may lumitaw na mga kasamahan ni Tiniente sa likod bahay kumuntikan pa kaming mamataan. Agad kaming nagsiyuko para matakpan kami ng mga matataas na mga halaman sa paligid. Ganito ang gawin natin para hindi tayo makita. Gagapang na lang tayo. At ang dadaanan natin ay kailangan mas matataas sa mga halaman sa paligid. Huwag na huwag kayong daraan sa lantad na parte. Dahil oras na mamataan tayong gumagalaw, ay tsak, napapuputukan kagad tayo. Diyos ko, nanginginig na mga tuhod ko. Orlan na po, alalayan mo nga ako. Orlan, saan bang bandan sinasabi mo munting kuweba? Doon po, malapit po sa pinagsangahan ng sapa kung saan po tayo dating lumiko. Madali lang po yung makikita kung alam niyo po ang palatandaan. Ano bang palatandaan? Ang bukana po ng kuweba ay natatakpan ng makapal na baging na makabuhay. Hahawiin lang po yun at makakapasok na po tayo sa kuweba. Ganito, kayo na ni Lola Mirang ang mauna sa kuweba. Kailangan ligtas kayo makarating doon. Naintindihan mo? Sandali lang, hindi ka ba sasama? Aba, hindi pwede yun. Walang magtatanggol sa amin ng apo ko. Susunod po ko sa inyo, Lola. Kailangan ko lang magpahuli para iligaw ang mga kasama ni Tiniente. Isa pa, ay kailangan ko rin pong makaagaw ng armas. Importanteng may mga armas din po tayo. Akong bahala. Tandaan nyo, isa po akong dating SAP Commando. Sanay ako sa ganitong pakikipaglaban. Ganun pa? O sige, basta pag-iingat ka. Hindi ka pwedeng mamatay, iho. Ikaw ang pag-asa ng baryo. At saka ano, Lola? Saka, makakasalan mo pa ako. Ay, hindi. Biro lang. Baka mandiri ka sa akin. Kinakabahan kasi ako kaya dinadaan ko na lamang sa biro. Si Lola talaga oh. Akala mo naman ikapatol-patol. Di na nahiya. Yaki! Nang marinig namin ang sunod-sunod na putukan mula sa kubo, ay nagkanya-kanyang kilos na kami. Binantayan ko muna ang maglola
hanggang sa makalayo bago ko hinarap ang umisip ng magandang estratehiya para may mapatumba kong ilan sa kasama ni Teniente. Aagawin ko ang kanilang mga armas sa tahimik na paraan. Una ay inilibot ko ang paningin sa paligid at tinansya ang bawat takbang na naisip ko. Kailangan kalkulado at pulido ang lahat. Pangalawa ay humanap ako ng matibay na mga baging na magagamit kong panggapos sa mapapatumba ko. Noon ay may dala rin akong kutsilyo na nakasukbit sa likuran ko. Naisip ko yung ginawa nila sa akin noon. Susugat-sugatan ko rin sila bilang pain sa mga buswak na matatalas ang pang-amoy sa sariwang dugo ng tao. Matapos kong maisip ang lahat ay saka ako kumilos. Walang kahirap-hirap ko namang naisagawa ang plano ko nang hindi napapansin. Palibhasa nga ay nababalot din ako ng mga baging na makabuhay. Aakalain talagang halaman lang sa paligid. 3 ang mano-mano kong napatumba at naagawan ng mga baril. Iginapos ko ang mga ito sa malapad na puno at sinugat-sugatan habang mga wala pang malay. Makaraan ay tinawag ko ang pansin ni Teniente Gordon. Paiba-iba ng direksyon ang pagsigaw ko para malito ito. Palipat-lipat din ako ng pwesto. Teniente Gordon! Ang mga tauhan mo! Iaalay ko na sa pinuno ng mga buswak! Hindi magtatagal. Ikaw naman ang isusunod ko! Magbabayad ka sa lahat ng kasamaan mo! Dali-dali namang nagdatingan sina Teniente sa likod bahay at agad pinakilos ang kanyang mga tauhan. Hanapin niyo ang buwisit na yun! Pati mga kasama niyo! Huwag niyo siyang hayang makatakas! Kapag nakita niyo, ay tirahin niyo agad! Mortan! Huwag mo akong susubukan! Hindi mo alam kung sino ang kinakanti mo! Hindi mo ako maialay sa pinuno ng mga buswak! Alam mo ba kung bakit? Alam kong sinasadya ni Teniente na subukan akong pasagutin. Yun ay para matuntun kung nasan ako banda. Napangisi ako sa naisip ko at pinaghandaan ko na ito. Oo, sasagutin ko pa rin siya, pero mabilis na magpapalipat-lipat ako ng pwestong pinagtataguan. Kalkulado ko na ang lahat. Alam ko! Dahil kasabwat mo si Arawin! Pero mas lalong hindi mo alam kung ano ang kaya kong gawin ngayon. Kaya humanda ka sa akin! Tulad ng inaasahan ko, agad sunod-sunod na pinaputukan ng mga tauhan ni Teniente ang banda ng kinaroroonan ko. Pero bago pa man, ay mabilis na akong nagpagulong-gulong sa damuhan na natatakpan ng mga halaman at lumipat ng pwesto. Ano, Morten? Buhay ka pa ba? Sumagot ka! Baliw ka, Teniente! Hindi mo ako maiisan! Ako ang konsensya at karma mo! Uusigin kita hanggang sa kahuli-hulihan ng hininga mo! Abat! Buhay pa nga lokong to! Pwes, matakasan mo man kami, pero hindi na mga buswak! Hindi ka makakalabas ng buhay sa baryong to, tandaan mo yan! Ikaw ang umanda ngayon dahil tatawagin ko na si Arawin! Muling ipinag-utos ni Teniente. Naratratin ako sa pinagtataguan ko, pero naunahan ko na silang makakilos at makalipat ng pinagtataguan. Sumunod ay umalulong ng paatungal si Teniente. Palagay ko ay yun na ang hudyat nito ng pagtatawag kay Arawin at sa iba pang mga buswak. Dahil naman dito ay hindi na ako sumagot pa. Mabilis na akong tumakas at hinanap ang munting kuweba sa gilid ng sapa. Sa sapa na mismo ako dumaan sa pamamagitan ng paglangoy dito. Ngunit nang marating ko ang munting kuweba ay nagtaka ko nang wala akong nadatnang maglola roon. Ang sa halip na nadatnan ko ay isang nilalang na unti-unting lumilitaw mula sa kadiliman ng kuweba at nanlaki ang mga mata ko nang mamukaan ko kung sino ito. Walang iba kundi si Arawing mismo. Napapaatras na napakapa ako sa suot kong medalyon. Inaasahan kong dapat ay umiinit ito dahil sa presensya ng pinuno mismo ng mga buswak. Napailing-iling ako nang mapagtanto ko
kung mukhang hindi gumagana ang medalyon. Mukhang nakokontra ito ng presensya ni Arawing. Sa takot ko, habang papalapit sa akin si Arawing, ay bigla kong itinutok dito ang isang baril na hawak ko. Huwag ka lalapit! Subukan mo! At papuputokin ko talaga ang dibdib mo! At nagulat naman ako nang biglang magsalita si Arawing. Dalawa ang boses nito. Una ay boses ni Lola Mirang. Pangalawa ay kay Orlan naman. Huwag mo din! Kapag pinaputukan mo ang katawang ito, ay mamamatay kami ng apo ko at hindi na kami makakabalik pa sa dati. Kuya Morden, nasa loob kami ni Lola sa katawan to. Hindi to ang totoong si Arawing na pinuno ng mga aswang. Ginagamit niya lang ang katawan namin para magkaroon din siya ng pisikal na katawan. Ayan kuya, kausapin mo siya. Siya na magpapaliwanag ng lahat. Nang muling magsalita, ang inaakala kong si Arawing ay kaboses na ito ng totoong si Arawing. Ako si Niwara. Ako ang kabaligtarang kambaldiwa ni Arawing. Umiral ako dahil sa sigaw para sa hustisya ng lahat ng mga nabiktima ni Arawing. Dito ako nananahan sa munting kuwebang ito na ako mismo ang lumika at tanging si Orlan pa lamang ang nakakatuklas nito. Dumating na ang panahon para wakasan ang kasamaan ni Arawing at ako ang makakatulong mo para sa misyon na yun. Kailangan magsanib puwersa ang kapangyarihan ng taglay mong medalyon at ako. Kaya pala hindi umiinit ang medalyon ko. Hindi ka pala kalaban. Pasensya ka na kung pansamantala kong gagamitin sina Lola Mirang at Orlan. Huwag ka mag-alala. Hindi ko hahayaang masaktan ng mga buswak o ni Teniente Gordon ang katawang ito. Ako ang bahala. Sa pamamagitan ko at ng medalyon mo, ay lilituhin natin sila. Magpapanggap akong ang totoong si Arawing at babaligtarin ko ang kanilang mga isip para sa lansakang paglipol sa kanila. Ako ang babaligtad. Ikaw naman ang lilipol. Pero parang hindi ako kumbinsido sa sinasabi nito. Medyo duda pa rin ako. Teka, paano ako nakakasiguro na mapagkakatiwalaan kita at talagang kakampi ka? Bakit hindi mo kapain ang medalyon mo at pakiramdaman ang inuudyok nito sa'yo? Hindi ka ba inuudyokan na magtiwala sa akin? Doon ko kagad naalis ang pagdududa ko nang kapain ko ang medalyon. Inuudyokan nga ako nitong magtiwala rito. Napayukod pa nga ako kay Niwara. Salamat. May pag-iiganti ko na rin ang kabaro ko at lahat ng naging biktima ng mga buswak. Ngayong parating na gabi mismo ay lilipulin natin ang lahat ng mga buswak. Sa loob ng munting kuwebang yon ay halos maghapon naming pinagplanuan ang lahat ni Niwara. Bawat takbang ay pinulido namin. Hindi kami pwedeng magmintis dahil kung hindi ay manganganib ang mga buhay ni Lola Mirang at Orlan. Hindi ako makakapayag na hindi na sila makabalik sa dati. Utang ko sa kanila ang aking buhay dahil sa pagliligtas nila sa akin sa kamay ng mga buswak. Nang mag-alas 3 na ng hapon ay dito na namin sinimulan ang lahat. Sa pamamagitan ng medalyon ay tinalunton ko kung nasaan na si Arawing. Nalaman ko naman kagad pagkat hindi ito gaanong nalalayo sa kinaroroonan naming kuweba. At tulad ng palagay ni Niwara, kasama na nga nito si Teniente Gordon at ang mga tauhan nito. Tinitipon na rin nito ang mga buswak sa planong paggahanap sa amin sa buong baryo. Gagalugarin daw nila ang bawat kasulok-sulukan. Ngayon, ay ilipat mo na ang medalyon mo sa palad ko, Morden. At uutusan kong magsagawa ng orasyon si Lola Mirang. Kailangan pansamantalang pagpalitin ang katauhan namin ni Arawing. Kailangan ko ring pag-awayin silang mag-ama ni Teniente Gordon. Ano ka mo? Mag-ama sina Arawing at Teniente Gordon? Kaya pala magkamukha sila. At kaya pala ang lakas ng loob niyang maglabas-basok dito sa baryong ito. Pero mukhang hindi naman buswak si Teniente Gordon. Tama ka.
Hindi pa nga buswak si Teniente Gordon. Yun ay dahil ayaw niya sa balak ni Arawin. Nahawaan siya. Kaya ngayon ay kailangan ko siyang pilitin para mag-away sila mag-ama. Hayaan nating silang dalawa ang magpatayan. Hindi. Hindi ganun ang gusto kong pag-iiganti kay Teniente Gordon. Gusto kong iparanas din sa kanya ang brutal na sinapit ni Lemuel sa kamay ng mga buswak. Naisip ko na rin yan, Morden. Ako nang bahala. Sa'yo ko rin naman talaga ipapaubaya si Teniente Gordon. Ikaw mismo ay biktima niya at kumuntikan ka pang maialay. Sige, huwag mo sanang sirain ang tiwala ko sa iyo, Niwara. Ito na, isagawa na natin ang ritual at orasyon. Pero teka pala, paano kapag nagkapalit na kayo? Eh di delikado ako kay Arawing kapag siya na mismo ang narito sa kuweba. Napangisi si Niwara matapos ay may tinuro siya sa akin na noon ko lang napansin na para bang transparent na harang sa bandang loob ng kuweba. Para itong salamin na sa unang tingin ay hindi mapapansin. Nakikita mo ba ang harang na parang salamin? Sa loob niyan, mapupunta si Arawing kapag nagkapalit na kami. Kaya wala siya kahit anong magagawa sa'yo. Mapapaso siya kapag hinipo niya ang harang na yan. Diyan din natin ikukulong ang lahat ng mga buswak na mapapasailalim sa aking orasyon. Ayos, kung gayon pala, ay hindi ko man lang magagamit ang mga nakulimbat kong baril. Pati ang pagiging sub komando ko ay bagya ko lang nagamit. Kung sa bagay, hindi naman to gera ng tao sa tao. At tuluyan na nga naming isinagawa ang ritual. Inilapag ko na ang medalyon ko na noon ay bahagya ng umiilaw sa nakalahad na palad ni Niwara. Sumunod ay narinig ko ang tinig ni Lola Mirang na umuusal ng orasyon. Walang ano-ano ay biglang umilaw ang mga mata ni Niwara hanggang sa unti-unti siyang nawawala. Sumunod, sa likod naman ng transparent na harang ay unti-unting lumilitaw ang totoong si Arawing. Takang-taka ito sa nangyari. Galit pa ako nitong tinangkang sinugod dahil madilim sa bandang loob ng kuweba at bandang hapon na rin ay nasaan yung buswak na ito. Nakakatakot talaga ang itsura nito. Ikaw ang lalaking may medalyon! Anong ginawa mo? At bigla ko napunta rito? Pwes, lagot ka sa akin ngayon. Napakalaking pagkakamali ang ginawa mo! Ngunit, mistulang parang itinulak lang pabalik ng napakalakas si Arawing nang masalat nito ang transparent na harang. Umusok ang katawan nito at umatungal na galit na galit. Sumunod ay naramdaman kong uminit na naman ang medalyon ko. Makaraan ay inuudyukan ako nitong lumabas ng kuweba. Parang nakikinita-kinita ko na sa isip ko kung nasa ang banda na si Niwara. Kailangan ko siyang puntahan dahil nanganganib siya sa kamay ni Teniente Gordon at ng mga tauhan nito. Sa tulong ng gabay ng medalyon ay nasundan ko naman ang kinaroroonan ni Niwara. Kasalukuyan itong mainit na nakikipagdiskusyon kay Teniente Gordon. Nasaan yung buswak na rin ito? Naglabasa na rin ang mga buswak at ang mga ito ay nasa panig ni Niwara. Nakahanda ang mga ito anumang sandali na may isenyas si Niwara. Siyempre ay hindi alam ng mga ito na impostor lang si Niwara. Ako naman, nang sandaling yon, ay nagtago sa mga palumpon sa paligid para walang makapansin sa akin. Nagmasid ako at inabangan kung ano ang mangyayari. Sumapi na rin kayo at ng mga kasama mo sa amin. Gordon anak, pare-pareho na tayong magiging mga buswak at sama-sama natin tugisin si Mordem. Alam ko kung nasaan siya sa oras na ito. Hindi. Ayoko maging buswak. Tama nang ikaw lang ang buswak. Ikaw ang mag-ari-arian sa mga kalahi mo at ako naman sa larangan ng militar. Mahal ko ang posisyon ko at masaya kong may mga minamandoan ako. Saka bakit ipinipilit mo na naman sa akin yan? Di ba't sinabi ko na sa'yo dati na magkakamatayan muna tayo kapag ipinilit mo sa akin ang bagay na ayaw ko? Alam ko anak,
Nagbabakasakali lang ako na baka magbago pa ang isip mo. Pero sigurado ka ba talagang ayaw mo? Habang nagsasalita si Niwara, ay napansin kong may pasimple siyang isinisenyas sa kanyang likuran. Nakita kong may bola ng puting usok na lumalabas mula sa kanyang palad. Pagkatapos ay biglang sumabog ito at nagkapira-piraso. Ang bawat piraso naman ay mabilis na naglakbay at sumanib sa bawat buswak sa paligid. Hindi man lang namamalayan ng mga ito ang nangyari sa kanilang mga sarili. Parang wala lang. Sumunod ay sumenyas-senyas ulit siya sa kanyang harapan. Isang bagong puting bola ulit ng usok ang lumabas at muling sumabog. Ang bawat piraso naman ay mabilis na naglakbay at sumanib sa mga tauhan ni Teniente Gordon. Hindi rin namamalayan ng mga ito ang nangyayari. Maging si Teniente, halatang walang nakikita ang mga ito. Mukhang kami lang ni Niwara ang nakakakita. Ayoko! Isa pang pilit mo sa akin! At ako naman na mapipilitang gamitin ang mga baril namin laban sa'yo at sa mga kasama mong buswak! Kung gayon, ay hindi na kita pipilitin pa. Pero gusto kong sabihin sa'yo, anak. Paano kung kakampi ko pala si Bordem at siyang gagamitin ko laban sa'yo? Sa oras na ito, ay baka nakatutok na sa'yo ang baril niya at hindi mo lang siya nakikita sa paligid. Ang totoo ay ganun nga ang ginagawa ko. Alerto ako sa kaganapan kung sakaling maisip ni Teniente Gordon na paputukan si Niwara, ay sisiguraduhin kong mauunahan ko siyang paputukan. Siyempre, ay naalarma naman si Teniente sa sinabi ni Niwara. Kinakabahang lumingalinga pa ito sa paligid. Pasimple na nitong sinenyasan ang mga kasama na humanda. Taksil ka! Taksil ka, Rawing! Anak mo ko! Alam kong kahit ayokong pumayag na maging buswak din, ay hindi mo magagawang baligtarin ako! Ang Morden na yon ay banta sa posisyon ko bilang tenyente. Sabihin mo sa akin na nagbibiro ka lang at pipigilan ko ang isang madugong duelo sa pagitan namin ng mga kasamaan ko at ikaw at ang mga kalahi mo. Lahat kami ay sharpshooters at marami kaming dalang bala. Alam namin ang kahinaan ninyo at kung saan kayo pupuntiryahin. Pues, ibibigay ko sa iyo ang gusto mo, mahal kong anak. Gera kung gera, kasamaan laban sa kasamaan. Mga kalahi, sugurin sila! Ako mismo na nagmamasid lang ay natakot nang magsimulang magsihukay at gumalaw sa ilalim ng lupa ang mga kalalakihang buswak. Napakabibilis pala nila. Ang mga babaeng buswak naman ay maiingay na nagliparan sa itaas ng mga puno. Ganon sila kabibilis na halos para na lang silang mga itim na bugso ng hangin. Si Teniente Gordo naman ay inudyukan din ang kanyang mga kasamahan. Mga kasama, ano pang tinutungan-tungangan nyo? Sugurin nyo at paputukan nyo sila! Bilis! Pero biglang natigilan si Teniente nang mapansin nitong siya ang tinutukan ng kanyang mga kasamahan. Teka! Anong ibig sabihin nito, mga kasama? Bakit ako tinututukan nyo? Ngunit ang saglit na pagkalitong yun ni Teniente ay sinamantala ng ilang babaeng buswak. Dinagit ng mga ito ang dala nitong baril, pati na ang iba pa nitong armas at mga bala. Nagkapunit-punit ang suot nitong uniforme at halos mahubaran na. Sumunod ay naglitawa naman ang mga lalaking buswak sa lupa sa tapat mismo ng mga kasamahan ni Teniente Gordon. Pinaghihila ng mga ito ang mga lalaki pailalim at pinaglalala pa. Nang punto ring yun ay parang nawala naman bigla ang orasyon ni Niwara sa mga kasamahan ni Teniente. Nagawa pa ng mga ito na paputukan ang mga buswak na humila sa kanila. Ngunit sa ilalim na ng lupa sila nagpambuno. Maririnig ang nakakarinding mga atungal ng mga buswak at sigaw ng takot na mga kasamahan ni Teniente. Si Teniente Gordo naman ay wala nang nagawa
kundi ang payo kong humanap ng mapagtataguan. Gulong-gulo, takot na takot at takang-taka ito sa nangyayari. Ako man ay nagtaka rin nang mapansin ko namang isa-isa nang nag-aalisan at patungo kung saan ang mga buswak sa paligid. Iisang direksyon ang tinahak ng mga ito at napansin kong patungo lahat sa munting kuweba sa gilid ng sapa. Matapos ito ay dito na ako sinenya sa niniwara na lumabas mula sa pinagtataguan ko. Siyempre, bago ako lumabas ay kumuha muna ako ng matitibay na mga baging sa paligid at malalapad na mga dahon ng saging. Nilapitan ko ang noon ay nakatalungko ng si Teniente Gordon. Mistula itong bata na bahagyang napapatulala at nanginginig. Walang kahirap-hirap ko siyang ginapos sa mga kamay at paa. Pero nantatakluban ko na siya ng dahon ng saging na inihugis kong parang sako ay para lang itong nagpumiglas at parang natauhan. Galit na galit ako nitong tinitigan at sininghalan. Hayop ka! Hayop ka, Mordan! Pakala mo pala lahat ng to! Anong ginawa mo kay Arawing? Paano naging magkakampi kayo? Baka walan mo ako rito! Magbabayad ka sa ginawa mong ito! Dito na lumapit si Newara. Sinong may sabi sa iyong si Arawing ako? Si Newara ako. Ako lang naman ang kabaligtarang kambaldiwa ng estupido mong tatay na buswak. Pareho kayong estupido. Kaya humanda ka ngayon sa muli ninyong pag-aarap. Alam mo kung bakit? Dahil naglagay ako ng masamang orasyon sa pagitan yung dalawa. Sige na, Bordem. Takluban mo na ang ulo ng lalaking yan. Ngayon ay tignan niya kung saan mo siya ipapatapon. Doon nababagay ang mga tulad niya masyadong mapaghangad sa posisyon na hindi naman nararapat sa kanya. Hindi siya karapat-dapat maging tenyente. Mas dapat siyang mabulok kasama ng kanyang tatay sa loob ng kuwebang gigibain ko rin kalaunan. Saka tignan din pala natin kung ano ang panama niya ngayon laban sa tatay niya na wala na siyang armas. Natakot naman si Teniente sa narinig. Huwag akong dalhin sa tatay ko. Maawa ka, Borden. Nakikiusap po sa'yo, maawa ka! Pero kahit na anong pagmamakaawa ni Teniente Gordon, ay hindi ko na pinakinggan pa at hindi ko na rin siya sinagot muna. Kinaladkad ko siya hanggang sa makarating kami sa kuweba kung saan naghihintay ang galit na si Arawing. Sige, Morden. Iagis mo na ang basurang yan sa loob ng kuweba. Ngayon ay tignan natin kung matatakasan pa niya ang sitwasyon niya. Magpipista si Arawing maya-maya. Kawawang Gordon. Paalam na sa'yo. Borden! Borden! Maawa ka! Pakawalan mo ako dito, Borden! Borden! Teniente, naalala mo ba sinabi ko sa'yo dati? Ang katusuang ginagamit sa mali at kasamaan ay may hangganan. May balik na mas masahol pa ang ginawa mo sa akin. Natandaan mo, Teniente? Walang kasamaan ang nagtatagumpay hanggang huli. Pagkahagis ko kay Teniente sa loob ng kuweba, ay kagad itong sinunggaban ni Arawing at brutal na nilapa. Umalingaw-ngaw ang nakakarinding sigaw ni Teniente. Sumunod ay sumenya si Nerawa sa kuweba. At ang nangyari ay unti-unti itong gumuho. Hinarap ako pagkatapos ni Newara. Nakangiti itong nagwika. Tapos na ang aking misyon, Morden. Salamat sa tulong mo. At dahil patay na si Arawing, maglalaho na rin ako. Paalam. Sa huling pagkakataon, bago unti-unting naglaho sa hangin si Newara, ay sinalat nito ang medalyon. Bagya itong nagliwanag. Nang tignan ko ito, ay nadagdagan ang nakaukit dito. Nakaukit na ang ngalan niyang Newara. Napangiti ako ng maluwang.
Ngunit pagbaling ko ulit kay Niwara ay wala na ito. Ang tumambad sa halip sa harap ko ay ang nakangiting sina Lola Mirang at Orlan. Tagumpay tayo, Borden! Ano? Ha? Anong ano po, Lola? Baka kasala mo na ba ako? Yak, Lola! Mandiri naman po kayo sa kulubot niyong balat. Mukha kayong ampalayang makunat. Che, tumigil ka! Ikaw, mukha ka naman diwen ng kabute! Wala, si Lola oh, pumapatol sa bata. Lola, wag po! Wag po! Napahalakak ako nang malutong sa tagpong yun dahil sa kulitang biruan ng maglola. Naging parang pamilya ko na talaga ang dalawa. Nakakatuwang kasama. Ganun namin natalo ang mga aswang na buswak, Sir Blair, sa baryo ng Lagayas. Simula po noon ay lumaya na ang baryo sa sumpa ng mga ito. Sa paglipas ng panahon ay umunlad din ito at dito na rin ako nakapag-asawa at nanirahan kalaunan. Nakabalik din po pala ako sa pagiging staff at nahirang na bagong tinyente na kapalit ni Tinyente Gordon. Sa karanasan ko pong ito, Sir Blair, ay natutunan kong maging mapagmatsyag sa mga taong nakapalibot sa atin, maging sa trabaho o sa serbisyo. Dahil palaging nasa paligid ang mga taong may lihim palang balak sa atin. Kapag naman nasuong tayo sa mapanganib na sitwasyon, hanggat alam nating malinis ang konsensya natin at wala tayong ginagawang masama, may darating at darating na tulong sa atin para tayo ay iligtas. Ang katarungang laban sa kasamaan ay palaging naniningil na minsan pa nga ay sa paraang hindi natin inaasahan. Higit sa lahat, palaging ang kabutihan ang nananaig sa bandang huli. Salamat po, Sir Blair, sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon na maibahagi ang aking karanasan. Sana po ay nag-enjoy ang lahat ng inyong tagapakinig at taga-subaybay. Muli, ako po si Morden at dito ko na tinatapos ang aking kwento. Maraming salamat po sa inyong nakinig. Hanggang sa muli, mga idol.